Magandang ganda po, minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin, sa magitan salita niya, Biblia. So ngayon po, pag-usapan po natin ay tungkol po sa isang sakit po sa balat na madalas po nababanggit po sa Biblia. So pamagat po natin paksa ngayon, bakit napapag-usapan ang ketong sa Biblia. Okay, so mahigit po 40 beses na mabanggit po ang salitang ketong sa Biblia. Depende po sa bersyon ng Biblia na ginagamit. Karaniwan po ang ketong sa panahon ng Biblia at naunawain ito ng mga taong nakatira sa maraming kapaligiran. Pangunahing dahilan po kung bakit masyadong napag-uusapan ng ketong sa banal na kasulatan ay napapakita ito ng kapangyarihan ng kasalanan na manira at magwasak. Sa sinaunang Israel po, isang leksyon na sa tao kung gaano nasisira ng kasalanan ng buhay po natin ang pagkakaroon po ng ketong. Nagbigay po ang Diyos ng specific na katuroan kung anong gagawin sa sakit na ito at ibang sakit sa balat. Yan po yung makita niyo po sa Leviticus 13. Sino mo pinagsususpetsahan na may ganitong sakit, kailangan pumunta po sa pari para magpa-examine. Okay, so puntahan po natin ang nakalagay po sa Leviticus 13, 2. Ang Leviticus po ay pang-apat sa mga libro ni Moises sa Lumang Tipan bago pangatong libro pala Kabanata 13. Okay, so sabi nito talata 2-3. Sabi po, kung ang balat ng tao ay namamaga, may mga budlig at namumuti, yun itanda ng malalang sakit sa balat. Siya dapat dalhin sa paring si Aaron o sa isa sa mga paring mula sa angkan niya. Ayan. So, dapat po ipasuri sa doktor. At kung infected po ang tao, na po, ang gagawin naman po, nakalagay po sa, doon din sa chapter na yun, talata 45 hanggang 45, 46. Ang taong may sakit sa balat na nakakahawa ay dapat magsuot ng punit na damit, guluhin niya ang kanyang buhok at takpan ng lubang bahagi ng kanyang mukha at siya ay sisigaw, ako'y marumi, ako'y marumi. Siya ay tuturing na marumi habang siya ay hindi gumagaling ng sakit ng iyon at dapat siyang tumirang nag-iisa sa labas ng kampo. So, kinakwarantin po yung mga may sakit ng ketong. Pagkatapos po din turing po na talagang marumi ang ketongin. Marumi po siya sa pisikal at sa spiritual. Hindi po kayang gamutin po ng tao. Ano po? Marami ang naniniwala na isang sumpa ay binigyan ng Diyos sa mga tao. Ang sakit na to dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa katunayan po, tinatakwil ng lipunan ng mga ketongin at hindi pinapasama sa karamihan. Ano po? Kung saan po natin nakasulit po sa bilang 5. Puntahan pa natin doon, hindi na nakasulit na. Bilang 5, 2. Sabi dito, ay ito po sinasabi, utusan mo mga sasyadita na palabasin nila sa kampo ang sino mang may malubhang sakit sa balat o may lumalabas sa kanyang ari dahil sa karamdaman o naging marumi siya.
dahil nakahawak siya ng patay. Yun. Okay, so sa 62, mga karamihan po ayon sa sinaunang mga batas ng mga Hudyo. Mga pangalawa po ang ketong sa bangkay ng tao sa pagkaseryoso po. So, tinatawag po doon ang uncleanness. So, hindi pinapayagan na makalapit sa tao maski 6 na lalampakan ng distansya nito kahit sa mga kaanak niya. Nakapantidiri po ang sakit na to na hindi nakakalapit ang may sakit sa kahit kanino po sa loob ng 150 na talampakan kapag mahangin ang panahon. Nakatira po ang mga ketongin sa isang komunidad. Nakasama ang ibang ketongin hanggang sa bumuti pong kalagayan po nila o kaya mamatay po sila. Ito lang pong paraan na alam ng mga tao kung paano pipigilan ang pagkalat ng nakakahawang mga anyo ng ketong. Nakatala po sa Biblia ang unang ketongin na napagaling ni Kristo. Natin ang nakasulat naman sa Mateo, bakasin po kayo sa Bible, parang basa nyo rin. Okay, so sabi po dito, ayan, chapter na nabuksan ko. So, dito sa Kabanata 8, 2-4, kumapit sa kanya isang lalaki may malubhang sakit sa balat at lumuhod sa harap niya at sinabi, Panginoon, kung gusto niyo po, mapagaling niyo ako upang ay tuloy akong malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, gusto ko, luminis ka. At agad na gumaling ang kanyang sakit at luminis siya. Sinabihan siya ni Jesus, huwag mo sasabihin ito kahit kanino o kanino man. Sa halip, pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa inuutos ni Moises bilang patunay na malinis ka na. Yun. So, yun yung pinagaling ng Panginoon, na hindi na po kayang pagaling ng tao. Si Lord kaya po niyang pagalingin. Ang pinakaaral po sa insidente na ito ay napaparami tayo sa harapan ng Diyos ng kasalanan. At sa magitan po ng Panginoon sa Kristo, magagamot po tayo sa salot ng kasalanan na naghihiwalay po sa atin sa Diyos. Nasusuklaman Diyos po sa kasalanan. Ayaw niya po ito dahil siya po ay banal, matuwid, at malinis. Inilalayo po tayo ng kasalanan sa presensya ng Diyos dahil hindi pwede ang makasalanan sa paningin niya at sa presensya niya. Masan po natin mga banal na kasulatan naman sa Salmo 5. Okay, so natin po nakalagay. Ang mga palalo ay hindi maalis sa inyong harapan at ang mga gumawa ng kasamaan ay inyong kinasusuklaman. Okay, so nakita po natin kinasusuklaman ng Diyos ang gumagawa ng kasamaan. Dahil ang Diyos po natin ay banal, matuwid, malinis. Sa Habakuk po, 1. Tandaan po natin ang Habakuk. Okay. Talata 13. Kayo ay banal, kaya hindi nyo matitiis na tingnan ang kasamaan at kaguluhan. Pero bakit nyo hinahayaan ang mga traidor na taga-Babilonia? Bakit nyo hinahayaang magpaglamalabitan ang mga taong hindi nila kasinsama? Ayun. So, dito po nakita po natin na hindi po siya makatingin po sa kasamaan ating Diyos na banal. Sa Pahayag 21, talata 27, ito po sinasabi,
Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya, at ang mga sinungaling. Ang mga makakapasok lang doon ay yung mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa, na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Okay, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos yung mga makasalanan. Ano po? Anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. So kaya po, wala pong ibang bawal po sa sangkakristyanuhan kundi ang kasalanan. Dahil ang Diyos po natin ay banal. Ano po? Hindi po siya pwedeng makipisan sa kasalanan. So, hindi lang po ito sa mga kasalanan na sexual na madalas po natin tinuturing na marumi at kasuklam-suklam, kundi lahat ng mga pagsuway ay kasama rito, pati rebellion. Ano po? Basahin po natin ang unang Samuel 15. Tingnan po natin sinasabi ng Biblia tungkol po sa paghihimagsik o rebellion. Unang Samuel 15. Okay, ang unang Samuel ay bago mag-aklat ng mga hari. 15:23. Kung sinasabi, ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo ay kasinsama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, inayawan ka rin niya bilang hari. So dito po, ang kinakausap po ni Propeta Samuel ay si Haring Saul, yung kauna-unahang hari po ng bansang Israel na may sarili po siyang diskarte. Ano? Sinabi ng Diyos, patayin niya lahat ng mga pinapapatay niya, yung mga Melikita, pero tinira niya yung mga nasa isip niya magandang idea na ihandog sa Diyos. Ibig sabihin, ginawa niya yung gusto niya, sinaway niya ang utos ng Panginoon sa kanya. So, dito po sa Kawikaan, yun nila. Talatang siyam. Saan natin? Kinamumuhian ng Panginoon ang gawaing masama, ngunit ang nagsusumikap na gumagawa ng matuwid ay minamahal niya. Ayun, ano po? So, maliwanag po, no? So, kung gusto mo lalong mahalin ka ng Panginoon, mabuhay ka ng matuwid sa harapan niya. So, ayaw ng Diyos po sa anumang uri ng kasalanan. Pero, maaaring tumayo sa kanyang presensya ang sino mang natabo sa kasalanan. Dahil sa biyaya ng Diyos sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay, so dalawa alo. Okay, so dito po, pasan po natin. Okay, so dalawa alo. Hanggang siyam. Ang nakasalbo dito, dahil sa biyaya ng Diyos naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para wala'y pagmalaki ang sinuman. Okay. So, naligtas kayo nang sumampalataya po kay Kristo. So, ang pananampalataya po hindi lang paniniwala. Ano po? Dahil ang Diablo po naniniwala din kay Kristo eh. Ang kailangan po natin talagang buhay natin sa Panginoon. Okay, so makakatayo po sa harapan ng Diyos na may buong tapang po ang mga tinubos sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. May buong tapang na tanggap po tayo ng sa kanyang minamahal na anak. Ano po? At nagpupuri tayo para sa o dahil po sa grasya na in-extend po sa atin para maging katanggap po tayo sa Diyos.
So, buksan naman po natin ating mga banal na kasulatan dito sa Efeso 1:5. Ito pong nakasulat. Noong una pa tinulaganan niya tayo maging mga anak niya anak niya sa magitan ni Jesucristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha ng biyaya na ibinigay sa atin sa magitan ng kanyang yaman anak. Sa magitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang makasalanan natin. Napakalaki ng biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Bigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Yun. Okay. So, napupuri tayo dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Dahil ginawa ng Panginoong Hesus yung ating kaligtasan, katubusan sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan na lang po natin gawin ay tanggapin yun. So, kapag nagkaroon po tayo ng glimpse o natanaw po natin ang kabanalan ng Diyos, napapasampit po tayo ng malakas kagaya ni Propeta Isaías. Sa abako, tiyak na mapahamak ako dahil isang tao ko ay may maruming mga labi at ninirahan ako kasama ng mga taong marumi ang labi at nakita ng mga mata ko ang hari, ang Panginoon na makapangyarihan. So, yan po yung mabasa po ninyo sa Isaías 6:5. Ang dapat po maging attitude po natin tungkol sa kasalanan sa harapan nating tagapagligtas, nawa maging kagaya po ni Apostol Pedro. Sabi niya, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sa akong makasalanan. Yan po yung mabasa niyo sa Lucas 5:1-8. Yun. So, nahihiya tayo dapat sa harapan ng Diyos dahil sa mga kasalanan po na nagawa natin. So, hindi po tayo self-righteous na akala natin na pwede natin patungan ng mabuting gawa yung kasalanan na nagawa natin. Hindi po ganun ang kautuwiran, kabanalan ng Diyos. Kailangan tayo po ay humingi ng tawad at tumalikod yun sa kasalanan na yun dahil ang Diyos po ay matuwid at banal. So, isa po pong napakagandang aral po galing po sa kwetongin sa Ebanghelyo ni Mateo. Pwede po tayong lumapit ng may lakas ng loob kay Jesucristo sa lahat po ng pangailangan po natin sa gitna po ng mga karumihan at kasalanan natin. Hindi po niya tayo itataboy o tatanggihan kung dudulog tayo sa Kanya para tayo po ay malinisan at mapatawad ng Diyos sa lahat po ng mga kasalanan natin. So, yun. Yung po ibig sabihin po ng leprosy na pinapakita sa Bible na binabanggit, ito po ay larawan po ng kasalanan natin. So, kung tayo pinanidirihan ng mga tao, kung tayo po ay may ketong, sa harapan ng Diyos po tayo po ay napapawalay dahil sa kasalanan. Di po tayong pwedeng makitisan sa Diyos kung tayo po ay nagpapatuloy sa kasalanan. So, kung gusto natin balang araw makita ang Diyos ang mukhaan o makapiling natin ang Diyos sa Kanyang walang hanggang kaharian, magpakailanman ang Diyos. Kailangan po natin humingi ng tawad sa Diyos. Pagsisi, ibig sabihin po, 180 degrees turn. Tumalikod sa kasalanan at lumakad ng papalapit sa Diyos. Po. So, kailangan po natin iwanan yung ating masamang pamumuhay. Kung gusto natin na balang araw, malapit na malapit na po dumating ang Panginoon. Malapit na po magwakas ang panahon na ito. So, akala ng mga tao, tuloy-tuloy pa rin ang buhay dito sa mundo. Nila alam
tapos na. Ano po? Lahat po ng nasa langit po ay handa na para po sa pagsundo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mapapangasawang babae. Yan po ang church. Ano po? So, maintindihan niyo po ang sinasabi ko kung kayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. So, ngayon pa lang po tayo po ay magpakumaba sa Diyos. Aminin po natin kung tayo po ay makasalanan. Hindi natin kaya niklas sa sarili natin sa magitan ng pagsali natin sa isang reliyon, sa magitan ng mabubuti nating gawa. Si Kristo po ang tagapagligtas, kaya sa Kanya po tayo pumunta, lumapit. Wala pong makakapagligtas sa atin kundi siya lang. Hindi po ang pagiging miyembro natin, hindi yung pagiging masipag natin sa mga gawain sa simbahan. Kailangan po natin personal na relasyon sa Diyos sa magitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So ngayon po, dumulog tayo sa Diyos. Iwaksin na po natin ang ating mga ugali, mga kasalanan po natin. Magbago tayo ng isip, po. At talaga po natin ang buhay natin sa Panginoong Jesucristo. Sumunod po kayo sa panalangin na to. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa salita po ninyo na narinig ko ngayong araw na to, na katulad pala po ng isang taong may keton ang makasalanan. Ako po yung makasalanan, Panginoon, dahil po kay Dan at Eva, dahil na po sa sarili kong mga gawa, Panginoon, mga iisip at mga sinasalita. Patawarin niyo po ako, Panginoon Diyos. Hinihisin niyo po ako ng banal na dugo ng inyong anak na si Jesus. Panginoon Jesucristo, pumasok po ay sa aking buhay. Kayo na po aking maging tagapagligtas at Panginoon na aking buhay. Simula po sa araw na ito, Panginoon, ako ba'y paglilingkod sa inyo, mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa ulihin na niya. At Panginoon, puspusin niyo rin po ako ng banal na Espiritu upang maintindihan ko po ang inyong salita, ang Biblia, may isa pamuhay ko ito sa araw-araw, Panginoon, maging matagumpay ako na Kristyano, laban sa lahat ng mga tukso at ng Satanas. Thank you, Lord God, sa kaligtasan po na binibigay niyo po sa akin ngayong araw nito, sa kapatawaran po ng lahat ng aking makasalanan, at sa buhay na walang hanggan, Panginoon, na pinagkakalob niyo rin sa akin dahil sumasampalataya po ako sa inyong bugtong anak bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon. Thank you, Lord, sa pagmamahal niyo po sa akin, sa lahat po na ginawa niyo para sa akin, Panginoon, at lahat ng nakahanda po sa langit na nilaan niyo. Thank you, Lord God, sa lahat po ng kabutihan niyo, biyaya niyo, at pag-ibig niyo sa akin. Kung aking dalangin sa matamo sa Panginoon Jesus. Amen. So, kung nalangin kayo niya, magsaya kayo, magatalong kayo sa tawa dahil napatawad na ng Diyos ang lahat na kasalanan niyo. Pamalitan niyo po sa mga kakilala niyo, kapitbahay, ka-eskwela, katrabaho, na Kristiyano na kayo at papunta na kayo sa langit. So, para lumago po kayo sa pananampalataya, kilalanan niyo po ang Panginoon Jesucristo, magbasa kayo ng Biblia, simulan niyo po sa Gospel of John, at sumunod, maghanap kayo ng church, kung saan po ang mga tao po ay hindi pinagbabawalan magbasa ng Bible sa sarili nila. At ang pinapangaral doon ay purong salita ng Diyos, walang dagdag ng bawas. Hindi tinuturo ang doktrina ng simbahan, hindi tinuturo doon yung filosofiya ng mundo, o kaya yung mga doktrina ng tao, o tradisyon ng simbahan. Hanap din po kayo ng church ako sa mga tinataas sa pangalan ni Jesus Cristo lamang. Hindi po pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ng sino-sino santo, hindi pangalan po ni Pope Francis o ng simbahan, hindi rin pangalan po ng sekta at relihiyon. Kundi tayong si Cristo lang dahil siya po ang magdadala po sa atin sa presensya ng Diyos Ama. At sumunod, maghanap tayo ng church kung saan po ang banal na spirito ang kumikilos sa kalagitnaan
tumutulong po sa pagsamba nila, nagbabago ang buhay ng mga tao, at gumagawa ng mga himala at kababalaghan sa kalagitnaan po ng mga tao. So, kung kayo po yung napagpala ng ating programa ngayon, welcome po na mag-comment kayo, kaya mag-email, mag-tweet kayo, kaya mag-text kayo sa akin, at ipagpasabi niyo rin po sa ibang mga tao na alam niyo po naghahanap ng kasagutan sa mga tanong nila sa buhay po. Pero sila po ay walang makuha po na sagot sa kanilang mga simbahan, yung kanilang mga pamunuan po ng simbahan nila, walang sagot. Po? Pero ang Diyos po ay may sagot po sa lahat po ng mga tanong natin. Although hindi nga lang po lahat nakasulat sa Bible po ng sagot. Pero yung mga kailangan po natin na mahalaga sa buhay natin. Lalo na tungkol sa kaligtasan, paano magkakaroon ng kahulugan ng buhay po natin, nakalagay po sa Bible. So, kung kayo naman po ay may mga comment, suggestion, feedback, sabihin po sa akin, kayo mag-email kayo, may kayo magsulat sa baba. Pamalitan nyo rin po sa mga kaibigan nyo at mga kakilala na hindi na po nila kailangang manood naman kung ano ng programa sa TV na kunyari sinasagot ang tanong pero pinapaikot lang sila at dinadala lang sila sa mga bagong simbahan o sekta po. Wala po ang kaligtasan natin sa sekta at relihiyon kundi nasa tamang relasyon sa Diyos sa magitan ni Jesucristo. Okay, so hanggang susunod po na pagkikita po natin dito po sa YouTube. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.